subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, by the way, I am Bainisani Andil, who discussed the curriculum development in the Philippines. So, before that is our main topic is about the foundation of curriculum and teacher education. So, under that is we have the four subtopic. The first is the meaning and nature of curriculum. Second is the concept of teacher education. Third is the historical development of curriculum. And the last is the Islamic perspective on education and curriculum. So this last topic is discussed po ni Sir Saddam. So the first and second subtopic is na-discuss na po nito ni Ma'am last meeting. So let's proceed to my discussion. It's about the historical development of curriculum in the Philippines. So the curriculum development in the Philippines, the religious, politics, economics, and social influence. So it took place in the country that affected sometimes the dictated the kind of curriculum development in the Philippine history. So, ang pagbuo at pagbabago ng curriculum sa Pilipinas ay naapektuhan ng religious kasi ang mga nanakop sa Pilipinas is they have a different religious, they have a different politics, they have different economics, and also this social influence. So, later on is malalaman nyo or madidiscuss ko din kung bakit na-develop ang curriculum sa Pilipinas. So, let's proceed. So, the first one is the curriculum in the pre-colonial period. So, the Philippines already have their own structures of society, especially the structure of education. So, even before the Spanish and different colonial schemes, the Philippines is excuse. So during this pre-colonial period is there are difference of tribes, groups, and cultures. So therefore nagkaroon ng difference learning experience. So take note is before pa man dumating ang mga pre-colonial sa Pilipinas, meron na tayong instructions of education. So during this pre-colonial periods is their goal is to para i-prepare yung mga kanilang mga anak para matuto sa kanilang role sa family and even sa community. So, ano ba yung curriculum this period? So, in this period is there is no written curriculum. So, yung school nila is informal. So, informal yung schooling nila dito, nabibase lang sila sa needs ng community. So, ano ba yung instructions nila or method nila para magturo? So, to prepare the children for their rules and the family is, ang kanilang method is oral instructions and observation and imitation. So, kapag sinabi nating imitation is ito yung panggagaya. For instance, kung ano yung ginagawa ng parents is ito yung ginagawa ng kanilang mga anak. Yun yung imitate. Kumbaga, inimitate siya. And also the hands-on learning. So, kapag sinabi nating hands-on learning is, for instance, ito. So, during this time, sino ba yung mga teachers nila? So, ang teachers dito is parents. Both parents. So, si parents na babae is ang tinuturo sa kanilang mga anak is kung paano gumawa sa housekeeping, kung paano manahe, paano gumawa ng basket making. So, para yun yung way to prepare these children sa kanilang role sa family and also sa community. So then, ano naman yung tinuturo ng tatay sa kanilang anak na lalaki din. So, kung paano sila mag-farm, fishing, hunting, meaning carpentry. So, yun yung tinuturo sa kanilang mga anak. So, yun yung sinasabi natin na vocational education, which is hands-on learning talaga. And their focus is practical life skills, traditions, and values, and community. So, yun, nagpo-focus sila sa kung ano lang yung traditions nila sa kanilang community and pang practical life skills talaga yung ginawa nila.
So, dito sa image na to is makikita natin is, ayun, may nagbebenta, gumagawa ng mga basket, and yun, naga-fishing. So, yun. Yun yung curriculum ng pre-colonial. During this period, this is yung writing system na ginagamit nila is called the baybayin. So, ang baybayin, ito yung example niya. Wait. Ito yung example ng baybayin. So, ito yung badagaha. So, ito yung ginagamit ng during this time para makipag-communicate sa iba't ibang community or barangay. Additionally, ang leader nila during this pre-colonial period is called Dato. So, si Dato yung leadership or nagkukuman sa kanilang community. Take note, during this time is there is no written curriculum. So, hands-on learning talaga yung mga children, and yung teacher nila dito is their parents. So, ang writing system naman nila dito is the baybayin. And their leader is called Dato. So, yun. Nagbe-base lang sila sa kung ano yung traditions and needs ng community. So, yun. Understand? So, let's proceed to the curriculum in the Spanish era. So, during the Spanish era, it colonized began in the 1521. So, it is when the Ferdinand Magellan to the island and claimed it as the Spanish Empire. So, during this Spanish era is nag-start siya year na 1521. So, their goal is to spread Christianity and provide formal education to Filipinos. So, ang goal ng mga Espanyol dito is to spread Christianity. So, maraming mga katutubo or Pilipino ang tumanggap sa Kristyanismo kapalit ng proteksyon, edukasyon, at pagsama sa sistemang itinatag ng mga Espanyol. So, dahil dito is mas mabilis kumalat ang mga Kristiyano sa Pilipinas nung panahon ng Espanyol. Kasi yun yung goal nila, main goal nila. And also, goal din nila nagbigay ng formal education sa mga Pilipino. So, ang focus naman nila dito is religion. So, yun. To spread Christianity, literacy, and moral values. So, tinuron din nila kung ano yung mga mabuting values na ginagawa ng mga Espanyol sa mga Pilipino. And their method is formal classroom instruction. So, ang tanong, ano ba yung classroom nila during this Spanish era? So, ang classroom nila dito is mga kumbento or simbahan. So, sino yung teacher nila dito? Ang mga teacher nila dito is mga missionaries. Kabilang dito si Agustinian, si Franciscan, si Dominican. So, yun. Ito yung mga teacher na nagsisilbing teacher during this Spanish era. So, curriculum structure during this time is reading and writing. So, ang mga Espanyol is nag-open agad sila ng school para matuto agad yung mga Pilipino kung paano magsulat at magbasa. So, aside from that, itunuro din nila kung paano yung agricultural techniques. So, yun. And also, yung medium of instructions nila is Spanish language. So, nature of instruction nila is formal, religious-oriented, yun spread of Christianity, government support education system. So, supportado ng Spanish ang educational system during this period. So, in this period din is there is no specific system instruction. So, ang baybayin pa rin yung ginagamit nila, script na ginayos ng mga native Filipinos. But later on, ang baybayin is replaced by Roman Catholic. So, ang Roman alphabet. So, ang Roman alphabet naman is ito yung A, B, C, D, E, F, G. So, yun. So, ang baybayin is hindi na siya nag-succeed to next generation. So, dito na nag-stop ang baybayin. So, dito na nag-start yung Roman alphabet na which is ginagamit natin ngayon up to present, yung ABCD.
So additionally is year 1863, so nagsimula ang Spanish colonization sa 1522. Then 1863 naman is si Queen Isabella II is provide siya ng two classroom, which is nag-establish siya ng primary schools, one for boys and another for girls. So separated siya. But ang tanong, ang mga mahihirap ba during this time is nakapag-aral sila? No. Kasi yung mga ilustrados lang ang nakakapag-aral. So kapag sinabi nating ilustrados is ito yung mayaman ng pamilya. So for instance, si Jose Rizal. Si Jose Rizal ba ay mayaman ng pamilya niya or hindi? So yes. So si Jose Rizal is nakapag-aral siya. Kaya natuto siya magbasa at magsulat. So paano may mahihirap this time? So, hindi sila nakapag-aral. Kaya naman, maraming mga Pilipino during this time ang mangmang. Hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Walang free education. Kasi, those illustrados lang ang pwede mag-aral. So, yun yung pamamalakad ng mga Espanyol during this time. Proceed to the curriculum in the American era. So, education this time is become a very important issue during the United States colonial government because they wanted to spread the cultural values of the American and particularly English language to the Filipino people. The goal is to provide free public education. So, goal nila ang mag-provide ng free public education and promote democracy and also the American values. So, ang goal nila dito is magbigay sila, mag-provide sila ng free education sa mga Pilipino para makapag-aral, para mayroong mga bata na pwede mag-aral and gusto nila i-promote yung democracy. Yung mga bata na pwede nila ma-enjoy yung equal benefits of their rights to educations. So yun yung goal ng mga American during this period. So, ano yung focus nila? So, ang focus nila is to English language. So, English language is tinuturo nila ang wikang English upang mapadali ang komunikasyon sa pag-aaral. So, literacy naman is tinuturo nila kung paano magbasa, magsulat upang maging marunong edukado ang mga Pilipino. And citizenship, pagtuturo ng mga karapatan tungkulin at magiging mabuting mamayan sa mga Pilipino. And vocational education, pagsasanay sa mga praktikal na kasanayan at hanap buhay upang makakuha ng trabaho ang mga Pilipino kapag sila ay gusto ng maghanap ng trabaho. So, yun ma-apply nila. So, their method naman is formal schooling. So, this period is may school na sila. So, aside doon sa Spanish is ang school nila is sa kumbento or sa simbahan. So, dito naman is may classroom talaga sila. So, English language ang medium of instruction nila. Aside doon is Spanish language. Dito naman is English. So curriculum instruction naman nila is reading and writing. So, during this time is gusto nila is matuto yung mga bata na kung paano magbasa at magsulat. In English, science, history, agriculture, industrial arts, and vocational subjects. So, nature of curriculum nila is free, secular, democratic, and English-oriented education system. So, additionally, during this time is there are three levels of education during the American period. So, the first one is the elementary level, consists of 4 primary years and 3 intermediate years. And then the second is the secondary or high school level, consists of 4 years. And the last is the college or tertiary level. So, furthermore, in the American period, yung mga matatalinong students this time is they were sent to the United States or the US to continue their study to become expert in their desired field or profession. So, in return pala is kapag tapos na sila mag-aral is kailangan makapag-work is
makapag-work sila sa government or makapagturo. So those students is scholar ng mga Amerikano. So additionally, during this period din is maraming mga university or schools ang naipatayo ang mga American. For instance, yung University of Manila and the Zamboanga Normal Schools. So in 1904, so now is they called it Western Mindanao State University. So and pati rin yung sa Silliman University, Central Philippine University or Normal School. So yun, maraming mga university or schools ang nagpatayo ang Amerikano during their time. So tandaan natin, ang teacher dito is mga Amerikano. So formal schooling na sila and sa classroom na talaga yung school nila and English language yung medium instructions nila. And yun, nag-provide sila ng public education para maraming mga student or mga bata na makapag-aral. And also, tinuro din nila dito kung paano magsulat at magbasa. Proceed to the curriculum in the Spanish era. Goal ng Japanese era this period is ipakilala at or ituro ang kultura at kaugalian ng mga Japanese. So, which is the Japanese language. Gusto din nila ituro ang wikang Hapon sa mga paaralan o sa classroom. And also, to loyalty to Japan, hikayatin ng mga Pilipino na maging tapat at sumunod sa pamahalaan ng Japan. Focus is Nihongo. Kapag sinabi natin Nihongo is Japanese language. Vocational education. So, kapag sinabi natin vocational education is yung pagsasanay sa mga bata sa mga practical na hanap buhay in agriculture. So kapag sinabi natin agriculture, yung mga paduro sa pagsasaka at iba pang-agrikulturang gawain and character education para sa mga mabuting asal, disiplina at pagpapahalaga sa taong pag-ugali. And their method is to mandatory. So mandatory sa mga bata sa classroom na matutunan ang Japanese language. So, practical training and super strict sila. Super strict ang mga Japanese era sa mga student. So, during their time is, ang mga student is, compulsory sa kanila to take the course for 3 months to learn the Japanese language and way of life. So, yun nga, English language during this time din is were abolished. So, Nihongo or Japanese language na ang gi-enforce. So, yung mga textbooks na ginawa ng mga American is gi-revise nila. Gipalitan nila sa Japanese. And singing American songs were banned during the Japanese era din. And teaching of physical education and singing Japanese song were itanuro sa mga students. And during this time din is school calendar become longer and no vacations sa mga student. So yun yung mga naging transformation ng Japanese sa Pilipinas. So gusto nila i-mandatory na matutunan talaga yung Japanese language. Nature of curriculum naman nila is nationalistic, vocational, anti-Western. So, bakit anti-Western ang mga Japanese? So, kasi anti-Western sila kasi gusto ng mga Japan na alisin ang impluensya ng mga Amerikanos sa mga Pilipino. So, gusto nila yung impluensya lang ng Japan yung dapat sa mga Pilipino. Kaya anti-Western ang Japanese. So, during this period din is, there is no armed forces allowed to school. So, walang armed forces ang nakakapasok kapag sa school na. And their curriculum structure is Japanese language. So, yun, and Tagalog. So, why nasali ang Tagalog? Kasi, nung una is, Japanese language lamang ang gustong ituro ng mga Japanese dahil nais nilang palitan ang impluensya ng mga Amerikano at palaganapin ang kulturang
Japanese or Japan culture. So, kalaunan is isinama ang Tagalog dahil napagtanto ng mga Japanese na mas madaling maturuan or makuha ang suporta ng mga Pilipino kung gagamit ng sariling wika ng mga Pilipino. So, ginamit din ang Tagalog upang palakasin ang damdamin at upang palakasin yung damdaming makabansa at mapadali ang komunikasyon sa mga estudyante. So, nang dahil doon is nagamit ang Tagalog. So, kaya nga may mga naririnig tayong mga salita na akala natin ay galing sa mga Pilipino, which is galing pala yun sa Japanese. For instance, yung jak in fuy, tamang-tama, kaban-katul, and many more na salita ng mga Japanese. So, hindi yun salita ng mga Pilipino, kundi salita yun ng mga Japanese. Ang tanong is, nag-succeed ba ang Japanese during this period? So, the answer is no. Kasi, ang mga Pilipino is hindi nila nagustuhan yung transformation ng Japanese at yung attitude na and values na gusto ng mga Japanese. So, nang dahil doon is hindi sila nag-succeed. Let's proceed to the curriculum in the Philippine Republic, year 1946 up to present. So, year 1946, the Philippines had already claimed independence from colonizers, especially from the Japanese era. So, this is where the country education systems aims to full realizations of the democratic ideas of life, in which is promote equal education for all and also promote national development. And from the word democratic is children were able to enjoy their have of equal benefits and on the rights of education. So before pa mamakuha ang independence is marami ng mga bata na hindi makapag-aral because they have no money or they have no free educations. So for instance, doon sa Spanish era. So Spanish era is those mga ilustrados lang yung pwede mag-aral. So kapag wala kang pera, hindi ka makapag-aral. So kaya naman dito sa field na to is nagkaroon na ng democracy, which is yung mga bata is pwede na ma-enjoy yung kanilang equal benefits and rights of education at nagbigay na rin ng at dito rin nagsimula yung free educations for all. And even sa mga university is meron ng free education. So, marami ng mga estudyante or mga bata na nakapag-aral during this period. So, their method is formal schooling. So, formal talaga yung school this time. And mother tongue instruction in early grades. So, for instance, dito naman is kapag yung mga estudyante mo is Ilonggo. So, si teacher, ang gagamitin niyang medium of instruction is Ilonggo din. Kasi yun yung ginagamit ng mga estudyante nila sa kanilang bahay, sa pagkipag-communicate. So, kapag si teacher ang ginamit niyang medium of instruction is Tagalog, paano na sila magkaintindihan ng mga students? So, kaya sinabi na mother tongue instruction in early grades. In early grades lang. So, curriculum reforms based on societal needs. So, curriculum daw is nabibase pa rin sa societal needs. So, yung curriculum structure nila during this period is language, math, science, TBL, and so on. And nature of the curriculum is yung democratic, learner center. So, kapag sinabi nating learner center, sino ba ang nasusunod? Si teacher or si bata? Siyempre, si bata or yung student. So, yun. So, kapag kung anong needs nung student, so yun yung ginagawa ni teacher. And development-oriented education system.
The key reforms during this period din is year 1972 is nagkaroon ng Educational Development Decree. So nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyon upang maging mas angkop ito sa pangangailangan ng bansa or sa ekonomiya. So halimbawa ang pagpapalakas ng kursong pangkabuhayan at technical, and also paghahanda sa mga estudyante para sa kanilang future o sa trabaho. And 1973 naman is naitatag naman ng emphasis on patriotisms and moral values. So kapag sinabi natin patriotism is ito naman yung pagkamakabayan. So mas binigyan din ng pagkamakabayan or patriotism at mabuting asal sa paaralan. So halimbawa, yung pagtuturo ng pagmamahal sa bayan at paggalang sa watawat. So, and 1982, itatag naman ng Education Act integrating formal and non-formal education. So, dito nag-start yung formal and non-formal education. So, kapag sinabi natin non-formal education, so, dito na pumapasok yung ALS, ang Alternative Learning System. So, para ito sa mga programa ito para sa mga out of school youth or matatanda na gusto pang mag-aral or to continue their studies. And year 1994 naman is naitatag ang DepEd, SED, and TESDA. So, ang Department of Education ang namamahala naman sa mga kindergarten and hanggang sa senior high school. Ang Commission of Higher Education naman is namamahala sa mga kolehiyo or university. Ang Technical Education Skills Development Authority or ang TESDA ang namamahala naman sa technical at vocational courses. So, dito naman sa TESDA is marami talaga silang ginakuan ngayon. Ginakuan na free seminars, free trainings for those who want to enroll. Free pa ito, free. Kuan sa carpentry, ano pa yung iba, driving skills, entrepreneur, cooking, ganyan, housekeeping, ganyan. So let's proceed to the 21st century education in the Philippines or the K-12 curriculum. It is a program that covers kindergarten and 12 years of basic education. So kapag yung anak natin is umabot na ng 5 years old, they are required to take the kindergarten before they enter in grade 1 para ma-ensure or para ma-prepare yung student sa kanilang learning. And para ma-increase din yung mastery of concept and skills nila to enter the before enter the grade 1. So the goal of the 21st century education in the Philippines is to produce globally competitive lifelong learners who are prepared for higher education's employment. So yun, para makapaghanda daw yung mga estudyante para sa kanilang college, trabaho, negosyo, at pagiging responsableng mamamayan. So, for instance, yung mga senior high school graduates, so, pwede silang mag-apply after their graduate sa K-12 ng trabaho, magnegosyo, or magpatuloy sa kanilang college. So, nowadays, isabi nila, kapag nakagraduate ka ng grade 12, is pwede ka na mag-apply. No. Sa mga sa mga mall, mag-apply ka, college graduate pa rin yung hinahanap. So, why? So, yun yung marami, until now na ginag-debate pa rin why this K-12 gi-implement ba. Pero, sa Manila naman is, yung kapag nakapagtapos ka na ng grade 12 is pwede ka rin mag-apply kasi may skills ka na eh. Kasi sa K-12 may mga strand kasi na gina-take eh. So doon is napapag-aralan mo kung paano sa computer, sa ICT, computer and driving, agriculture. So yeah, pwede ka mag-apply sa Manila yon. Pero dito sa mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa atin kapag high school senior high school graduate ka. So their focus naman dito is
learner center, inclusive development, talika, proofread. So yon. So their focus din is critical thinking. So mapanuring pag-iisip, communications, technological competence, and problem solving skills. So halimbawa, ang paggawa ng research project gamit ang computer, ganyan. Research sa computer or sa internet, and pagsagawa ng group presentation or reporting gamit din ng technology. So yun, focus na. So yun yung focus nila during the 21st century. So their method naman is to implementation of curriculum at K-12 curriculum and different instructions, integration technology. So yun. So first is active learning. So kapag sinabi nating active learning is natututo ang mga bata o estudyante sa pamamagitan ng active pagkilahok, halimbawa role playing. So yun yung methods during the 21st century. The second is differentiate instruction. So halimbawa may ibang activities para mabilis matuto yung mga estudyante. Integration of technology, paggamit ng PowerPoint, laptop, at online research. And specialize in our high school. Yun. STEM, ABM, UMS, TBL, Arts, and Sports. So, ang nature of curriculum naman nila during this period din is flexible. So, kapag sinabi natin flexible is maaaring angkop sa mga mag-aaral yung mga pangailangan ng estudyante. For instance, pagpili ng senior high school strand. So, yun. Nagkakaroon ng mga edukasyon para sa lahat. So, dito naman sa exclusiveness is, halimbawa, is ang programa para sa mga bata may kapansanan o yung mga IP students. So, and competency based. So, nakatuon yung kasanayan dapat na matutunan ng mga estudyante. So, halimbawa yung pagkatutong gumawa ng website, pagkatutong gumamit ng mga computer. So, yun, nasa ICT yun siya. So, and also the student center. Ang mga student or mag-aaral ang sentro ng pagkatuto. Halimbawa, performance tasks, hands-on activity. So, yun. So, let's proceed to the curriculum instruction. So, ito, kindergarten 1 year, elementary 1 to 6, and junior high 7 to 10, senior 11 to 12. Ito yung mga strand nila, academic, TBL, arts and design. So, let's proceed to the next slide. So, let's proceed naman dito sa 6 curriculum theories. So, pag-aralan naman natin or alamin naman natin kung ano yung mga theories ng mga taong ito. Mga tao. So, the first one is si Franklin Bobbitt. Ang kanyang theory is about this scientific curriculum. Si Bobbitt, year 1876 to 1956. So, para kay Bobbitt, naniniwala si Bobbitt na ang edukasyon daw ay dapat ihanda ang mga estudyante para sa totoong buhay at trabaho. Ang mga estudyante daw ay dapat handa sila sa kanilang in the future or sa kanilang trabaho in the future din. So, halimbawa, ang paglalagay ng ICT, coding, entrepreneurship sa senior high school. So, in that way is, ang mga kasanayan na yon is na mga trabaho is may apply nung mga mag-aaral na yun in the future nila. So, yun yung sinasabi natin, education for future job. Kasi nasanay sila. So, kapag mag-apply na sila ng trabaho is, magagamit nila kung ano yun na pag-aralan nila. So, yun yung para kay Bobbitt na dapat ihanda yung estudyante para sa totoong buhay at trabaho. So, the second one is kay charters.
Ang kanya naman theory is about the social efficiency. So dito naman sa social efficiency na para daw kay charters na ang mga aralin ay lessons ay dapat makatulong sa paglutas ng problema sa lipunan at dapat alam ng estudyante kung bakit niya ito pinag-aaralan. So halimbawa, ang mga estudyante ay gumagawa ng cleanup drive o tree planting upang makatulong sa problema ng pollution at climate change or makatulong sila sa problema ng community, ganun. Pwede din sa cleanup drive sa school, yan. Makatulong sila sa problema sa school nila, sa mga basurahan, ganyan. And yun yung tinatawag natin na education to solve social problem, which is the social efficiency. So let's proceed to the third. Third is si William Kilpatrick. Ang theory naman niya is about the project method. So bakit project method? So para kay William, ang mas natututo daw ang estudyante kapag siya mismo ang gumagawa ng proyekto or activities. Hindi lang puro lecture ang ginagawa ng teacher. So halimbawa, sa TLE, pinapagawa ang mga estudyante ng pagluto ng pagkain, paggawa ng business plan, paggawa ng research project. So yan. So in that way is, yun yung sinasabi niya na learning by doing. Hands-on learning. So yun, hands-on learning talaga kasi hindi lang puro lecture, kundi hands-on learning talaga ng mga students kung paano magluto ng pagkain, paano gumawa ng business plan, magawa ng research project. Hindi lang yung puro discussion. So yun yung paniniwala ni William. To the for the Harold, his theory pala is about the child-centered curriculum. So ang ibig sabihin nito is ang bata daw ay dapat sentro ng pagkatuto, which is yan yung child-centered curriculum. So dapat ang bata is isaalang-alang daw sa kanya ang kanyang interest, kakayahan, at damdamin. Kaya sinabi natin child-centered kasi dapat tinitingnan natin kung ano yung needs ng estudyante. Halimbawa, ang teacher ay gumagamit ng group activities, games, and different set activities para sa iba't ibang kakayahan ng mga estudyante. So, in that way, is nakakaroon ng students is the center. Kasi, yun yung sinasabi natin, student center kasi gumagawa ng iba't ibang strategies si teacher para malaman niya yung mga iba't ibang kakayahan ng mga estudyante or needs ng mga estudyante para doon siya makafocus. So, kapag group activities, yung mga gusto ng estudyante, so yun, pwede siya mag-focus doon sa at the end of the lessons is mag-group activities sila. Ganun. And different activities. So, the fifth is si Hollis. Ang kanyang naman theory is the social functions plus experiment. So, para kay Hollis naman is naniniwala siya na ang pagkatuto ay dapat na manggaling sa karanasan at totoong sitwasyon sa buhay. So, halimbawa naman dito is ang araling panlipunan or AP sa elementary na pag-aralan nito. Ang mga estudyante pwede nag-i-interview sila sa mga barangay officials at gumagawa ng mga community projects. So, in that way is nalalaman ng mga estudyante kung ano yung totoong sitwasyon sa buhay nila or sa sitwasyon sa kanilang community. So, yun. So, kaya in that way is nagkaroon ng learning through experience. So, natututo yung estudyante through learning experience kasi nag-interview sila in that way or
pumupunta pa sila sa mga each barangay para mag-interview, gumawa ng project. So, in that way is natututo ang mga estudyante. So, yun yung para kay Hollis. Functions, social functions plus experience. Dapat may experience din ng mga bata. And the last one is the kani Ralph Tyler. Kay Tyler naman na theory is about the Tyler National. So, para daw kay Tyler na ang curriculum dapat ay maayos na plano may dapat na at may maayos na plano ang pagtuturo daw. So, ano ba yung mga layunin or ano ba yung tuturo, paano magturo, or paano sungkatin kung natututo ba yung mga bata. So, yun yung objectives niya, content, method, evaluation. So, dito naman sa objectives niya, for instance, is makapag-solve kaya ng percentage ang student. Makapag-solve ba? So, content niya naman is formula of percentage. And the method naman niya is to lecture at activity. After the lecture is magbigay naman siya ng activity. Paano niya malaman na natuto ang kanyang estudyante? Through quiz or other methods na pwede niya malaman na natuto yung estudyante niya. So, yun yung para kay Ralph Tyler. So, additionally, in summary pala, in these 6 theories, para kay Babbitt is ma-preparing students para sa kanyang future adult life. Para naman sa kay Charter is community problem. So, kay Kwan naman, William Kilpatrick is ito yung sa project method niya or kaya na project. And kay Harold naman is Kwan student center. Kay Hollis naman is through experience. And kay Tyler naman is planning. Paano pa mag-plan? Objectives muna. Content daw. Method. Strategy. Evaluation. So, yun. And the last one is the K-12 curriculum model. So, K-12 is the learner center. So, yun, si teacher is ginagawa niya is to facilitate the learner. Align sa interest ng students and needs ng student. And illusion. And inclusive. So, all learners welcome, recognize different needs, skills, and thinking level of the student, and developmentally appropriate tasks, maths, grade level, skills, developmental states, and yung academic areas naman niya, math, ganyan, etc., PE, ganyan. And core curriculum in the senior high school, so ito naman, language, math, science, social science, natural science. So, yun. So, now is, ang curriculum natin nowadays is, it called matatag curriculum. So, every year level is, ito yung mga subjects nila na hindi pwede maging subject ng next level. Yun yung pagkakalam kasi hindi po ako nagaturo sa public or private school. So, in summary, take note is, during the pre-colonial period is there is no written curriculum, informal yung schooling nila, sinong teacher nila, parents, and through hands-on learning sila, kung ano yung needs ng kanilang community, and ano yung naman nila, ginagamit nilang lingwahe during this time. So, ang ginagamit nilang writing system is dibaybain. Ito yung ginagamit nilang para makipag-communicate sa iba't ibang barangay or iba't ibang community. And ang kanilang naman leader dito is called Dato. And the second is the curriculum Spanish era. So, dito sa Spanish era naman is there is no specific system of instruction din.
So, baybayin pa rin yung first script na ginagamit ng mga native Filipinos, and later on is pinalitan ng Roman alphabet, which is yung ABCD. And formal schooling na dito. Ang school nila naman sa kumbento or sa ano ba yun? Simbahan. So, sinong teacher nila dito? Which is yung mga pare si Agustinians at iba pang mga pare. So, ano yung lingwahe nila dito na tinuturo sa mga student, which is the Spanish language. So, yung mga mahihirap ba during this time, nakapag-aral ba? No, those ilustrados lang ang nakakapag-aral during this time. Kaya maraming mga Pilipino ang mangmang at hindi marunong magsulat kasi hindi mayaman yung pamilya nila. So, Rizal, yung example ko kayo nila na ilustrados siya, kaya nakapag-aral. And third is the curriculum in this American era. So, the American era is formal pa rin yung school nila dito. At ang kanilang lingwahe naman dito, ang ginagamit sa classroom is English. So, dito na nagkaroon ng 3 levels of education, the elementary, high school to college. At marami din silang naipatay yung mga schools, university sa Pilipinas. So, nagkaroon din dito ng free educations. At dito rin nag-start ng maraming mga estudyante na ang nakapag-aral. At itinuro din nila dito kung paano magbasa at magsulat. And during the curriculum in Spanish era naman is dito naman super strict sila. Gusto nila mandatory na pag-aralan ang Japanese language and kung Japanese language, at forbidden nila gamitin ang English language naman. Ang kanilang teacher dito is mga Japanese, but later on is naging teacher din ang mga Pilipino. Dito naman meron na sa classroom, formal din yung classroom nila, at wala sila, at yung mga school calendar nila dito is no vacation for students. At anti-western sila, and hindi rin sila nagsasid sa kanilang interest to transform the Philippines. So, ang dahil doon is hindi sila nagsasid. So, dito naman sa curriculum in the Philippines Republic is dito rin naitatag ang mga CHED, TESDA, and DepEd. And the 21st century naman dito naitatag ang implementation of the K-12. And the curriculum theory, so yun. Yung 6, so, alhamdulillah, dito lang po magtatapos ang aking discussion. I hope na may natutunan po kayo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa ating lahat.